gagawin ko dito sa bata? I-dispatch ako na ba? Iwan mo na lang sa kadugo niya. Bata dito. Magkasama naman sila Moises at Maxine na pumunta sa simbahan na doon ay nanalangin sila at pagkatapos nila ay agad tinanong ng dalaga kung anong pinagdasal ni Moises, kung saan sinaad ng binata na nagpasalamat siya dahil nakalaya na siya at may pagpapatuloy na niya yung buhay niya dahil ang buong akala niya ay wala ng pag-asa at katapusan na ng mga pangarap niya. Kaya mas gigil na siya sa mga panahon na yan na maabot ang kanyang mga pangarap. Kaya tinanong naman ni Maxine kung ang dream house ang tinutukoy niya, na agad namang sinaad ni Moises na isa yun. Sabay sinaad niyang may revision yung dream house niya dahil gusto niya ay malaking bahay para bukod sa ate at tatay niya ay kasama niyo doon si Maxine. Sabay sinaad niyang pati sila Kelvin at Maki. Nagagawa siya ng mga guest room para doon sila matutulog, kaya napangiti si Maxine, pero mas malalim pa doon ang ibig sabihin ng binata. Giniit ni Maxine na para matupad ang mga pangarap niya ay kailangan niyang mas maingat dahil hindi biro yung pinagdadaanan niya, na kahit anong oras ay pwede siyang mapahamak at makulong, pero sinaad ng binata na wala na siyang takot, na agad sinaad ng dalaga na siya ang natatakot para sa binata at yun ang pinagdasal niya. Agad namang nagpasalamat si Moises, sabay sinaad niyang yung nangyari sa kanya ay lalo nilang pinalakas yung loob niya para lumaban, na pati ang mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya ay kabilang ang dalaga, na sila ang nagpapatatag sa kanya at sila ang pinanghuhugutan niya ng lakas. Habang sa mga sumunod na araw ay busy na sila Maxine, Kelvin at Maki sa coffee shop. Habang bakasyon nila ay doon nag-part-time ang tatlo, kung saan cashier si Maxine habang waiter naman ang dalawa. Sinabihan ng dalaga si Maki na mag-double time siya dahil natatambakan siya ng mga orders. Umangal naman si Maki dahil hinihintay nila si Moises na mag-a-apply sa araw na yun, lalo't kailangan nila ng kasama. Inasaro pa ni Kelvin si Maki na good luck sa kanya, lalo't nakalib siya sa weekend dahil uuwi siya ng Hidalgo, kaya siya na ang bahala doon. Agad namang sinaad ni Maki na asan na yung pangako nila sa isa't isa na walang iwanan, na mawawala na ang mga alikabok porket napuwing na ang mga sagrado. Habang walang kaalam-alam sila Maxine na si Justin ang customer niya dahil nakatakip ang mukha nito, at nagulat sila nang nag-order ang binata at nakita na nila yung mukha niya. Agad sinaad ni Justin na nabalitaan niyang nag-back out sa soro si Maxine, pero dinedma ng dalaga, kaya sinaad ng binata na dapat hindi sila nagpapauto sa mga sinasabi ni Moises. Sabay tinawag pa niyang ugok sila Kelvin at Maki na nagpauto rin kay Moises, at nagmayabang pa siyang sinabihan ng dalawa kung magkikwit na din sila sa GSX. Sakto namang dumating si Moises, kaya sinumbat niyang masisisi pa ni Justin ang mga kaibigan niya. Agad namang sinanyasan ni Justin yung mga bodyguards niya na lumayo kay Moises. Dahil sa mga nangyayari ay mag-uumpisa nang maghanap si Moises kung sino ang mga totoong magulang niya, at gagawin niya ang lahat para mahanap ang mga ito, na hindi magiging madali sa kanya at mas ikagagalit niya sa panahong matutuklasan niya ang katotohanan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.